Ito pong si Amy Marcos, na kung totoo hindi naman po talaga ito Marcos, no? Dahil tulad nga po nung sinabi ko, anak po talaga ito ni Lacson, ni Mayor Lacson ng Maynila. Nakita niyo naman yung itsura ni Amy Marcos. Kung di lang mayaman yan, kamukhang kamukha po ni Babalu. Ha? Kamukhang kamukha po ni Babalu. Mas mataas pa yung baba niyan kaysa kay Amy. Yung baba ni Amy Marcos, pag nakikita ko, pag nagsasalita na, hindi po siya nakakatuwa. Putang ina. Ayoko. Ayoko magbitaw ng salita na ganung lingwahe. Alang-alang na lang din sa ating ginagalang at minamahal na dating First Lady, Imelda Marcos. Pero ang masasabi ko talaga dito kay Amy Marcos, gago ka, tarantado ka, baliw ka, traidor ka. Yun ang masasabi ko. Wala nang iba. At kung tatanungin niyo ko kung dapat bang sabihin ko to sa mataas na baba na to, isang magandang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga sa araw na ito, ang pag-uusapan natin siyempre ay tungkol sa taong galit na galit kay Senator Amy Marcos. Pero bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre pa sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ngayon, kakaiba itong natin kasi maingay sa labas, kaya dito tayo gumawa ng reaction video. Bago natin bigyan ng reaction ng video na ito, ay panoorin muna natin ng sabay-sabay. Kaya video, eto. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada po. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo doon po sa laging nagtatanong. Talagang busy lang po tayo sa ating farm. Busy lang po tayo sa ating, kasi alam niyo naman ang negosyo ko is farm, no? So, at syempre, meron din kasi akong inaasikaso na ako po kasi ay mayroong fish pan, no? At inaasikaso ko na syempre ako lang mag-isa. So, syempre, hindi naman madali magpalaki ng bangus, no? At syempre, hindi rin madali ang magpalaki o mag-alaga ng halaman. Halaman na gulay. So, minsan ko naman sa inyo na pinakita yung ating farm dito po sa ating programa. So, syempre bago lahat, binabati muna po natin ating minamahal at ginagalang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos. Magandang hapon po sa inyo. At syempre sa ating mga solid na Epifanio supporters. Okay, sa araw na ito ay gusto ko pong pag-usapan natin. Ito pong hindi ko maintindihan talaga at hindi ko lubos na maisip o maunawaan ang utak ditong kapatid ho ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Biruin niyo ba naman, mga minamahal ko mga kababayan, biruin niyo po, bilang kapatid siya ng ating Pangulo, tila gusto niyang ipamukha, tila gusto niyang sabihin sa buong mundo o sa Pilipinas o sa mga Pilipino na itong pag-aresto o ginagawa ng ating Pangulo ay mali at hindi legal, no? Gusto niyang ipamukha sa mga Pilipino na ang administrasyong Marcos ay hindi maganda. Alam niyo, sa totoo lang, ewan ko ba kung paano naging kapatid ng ating mahal na Pangulo ito pong si Amy Marcos, na kung totoo hindi naman po talaga ito Marcos, no? Dahil tulad nga po nung sinabi ko, anak po talaga ito ni Lacson, ni Mayor Lacson ng Maynila. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sabihin na lang natin hindi sila totoong magkapatid, kaya ganun talaga si Amy Marcos. Sana naman, tulad na sinasabi ko, sana naman magkaroon siya ng konsiderasyon. Sana naman isipin niya na kung hindi dahil sa original, tunay na ama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi siya magiging tao. Nakita niyo naman yung itsura ni Amy Marcos. Kung di lang mayaman yan, kamukhang kamukha po ni Babalu. Kamukhang kamukha po ni Babalu. Mas mataas pa yung baba niyan kaysa kay Ay. Mabuti pa si Ay de las Alas, kahit mataas yung baba,
Nagagamit niya sa kabutihan yung kanyang baba. Nagagamit niya sa mga Pilipino para patawanin. Yung baba ni Amy Marcos, pag nakikita ko, pag nagsasalita na, hindi po siya nakakatuwa. Talagang nakakagigil po yung kanyang pagmumukha, mga minamahal kong mga kababayan. Nakakagigil. Talagang masasabi mo talagang napaka walang kwentang tao. Hindi man lamang siya nahiya sa mga Marcos. Hindi man lamang siya tinubuan ng hiya sa pamilyang Marcos. Talagang grabe po yung kanyang kakapalan. Noong nakarang araw po, kahapon, bago po ako natulog, pinanood ko yung hearing na naganap doon sa Senado. Nandoon si Police Brigadier General Torre, nandoon yung DOJ. Pag nagsalita po, etong si Amy Marcos, para bagang gusto niya sabihin, nalata sinasabi niya tama, halos hindi po nakakapagsalita. Eto pong si Rimulya. O si Secretary Rimulya ng DOJ. At maging si General Torre. Para bang yung salita ni Amy Marcos, gusto niya siya lang yung pakinggan, siya lang yung magsalita, siya lang yung tama. Kumbaga, parang etong si Amy Marcos ay nagluluto sa sarili niyang kusina. Parang itong si Amy Marcos ay nagluluto ng isang ulam na gusto niya siya lang ang kumain. Yan ang pagkaintindi ko sa ginagawa niya. Alam niyo, nakakalungkot talaga eh. Pero dahil sa nanay niya, ang ating minamahal na dating First Lady Imelda Marcos, ayoko magbitaw ng salitang putang ina. Ayoko. Ayoko magbitaw ng salita na ganung lingwahe. Alang-alang na lang din sa ating ginagalang at minamahal na dating First Lady Imelda Marcos. Pero ang masasabi ko talaga dito ay Amy Marcos, gago ka, arantado ka, baliw ka, traidor ka. Yun ang masasabi ko. Wala nang iba. At kung tatanungin niyo ko kung dapat bang sabihin ko to sa mataas na baba na to, yes. Dapat lang na malaman niya na gago siya. Dapat lang na malaman niya na siraulo siya. Dapat lang na malaman niya na wala siyang kwenta at wala siyang utang na loob. Alam niyo, ngayon lang ako nakakita ng isang kapatid na mismo, siya mismo ay tumutulong, nakikiisa sa paninira. Nakikiisa para pabaksakin ang administrasyong ito. Kayo mga kababayan, tatanungin ko kayo ngayon. Tama ba? O gusto nyo ba? Sang-ayon ba kayo sa ginagawa ni Amy Marcos? Ngayon kung hindi kayo sang-ayon, gusto kong malaman sa pamamagitan ng inyong mga komento. At sabihin nyo sa akin yung inyong mga saloobin. Kasi talagang hindi ko lubos mawari. Hindi ko talaga lubos maintindihan kung saan kinukuha ni Amy Marcos yung kanyang kakapalan. Hindi ko lubos maisip kung saan niya kinukuha yung pagiging makapal niya talaga. Diba? Halatang halata, obvious na obvious. Na yung kanyang mga nagiging hakbang, kanyang mga nagiging galawan, ay walang iba kundi yung pabangunin ng kanyang sarili. Tulungan yung ating mga kalaban. Diba? Imbis na tulungan niya ang ating mahal na Pangulo para patunayan sa lahat ng mga Pilipino na ang lahat ng ginagawa niya o ginagawa ng ating mahal na Pangulo ay nasa batas. Imbis na tulungan niya ang kanyang kapatid na imulat ang mga Pilipino sa katotohanan, tila siya pa ang nagbabaon at gumagawa ng malalim na hukay para ibaon o ihagis o lunurin o ilibing ang kanyang mismong kapatid. Nakakalungkot isipin. Ngayon lang ako nakakita ng isang kapatid na mas sang-ayon siya, mas gusto niya na nakikiisa. Yes, oo, alam naman natin kung bakit ganun si Amy Marcos Kasi nga, may matindi silang hidwaan ng kanyang may matindi silang hidwaan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero sana naman
Kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan ni First Lady Lisa Araneta Marcos, sana sinantabi mo yon, Amy Marcos. Ha? Makinig kang diputa ka. Ha? Makinig kang tarantado ka, luka-luka ka. Ayokong gamitin yung term na putang ina mo dahil ayokong idamay yung nanay mo na ginagalang at minamahal ng mga Pilipino. Ha? Kaya ang tawag ko lang masasabi sa'yo, puta ka. Ha? Talo mo pa yung baliw, talo mo pa yung pokpok doon sa ermita. Ha? Tarantado ka. Ang kapal ng mukha mo, Amy Marcos, tandaan mo, hindi ka magiging ganyan kung hindi ka tinuring na tunay na anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ha? Hindi mo matitikman yung masarap na buhay. Sa napanood nating video, galit na galit itong si Kulokoy kay Senator Amy Marcos. Pero bago yan, umpisahan natin sa kanyang pagbati. Kaya daw siya nagiging busy kasi may farm na pala itong Kulokoy na ito. Busy daw siya sa kanyang farm. Ngayon, ang sabi niya pa, pinagyayabang niya yung kanyang pispan. At marami pa. Siyempre, may mga halaman pa daw, mga gulay siguro ang ibig sabihin nitong unggoy na ito. Kung mapansin natin sa kanyang pagbati, talagang todo sip-sip kay PBBM at sa First Lady. Ang tanong natin lagi dito ay kilala kaya siya noong dalawang nabanggit niya. Ang problema, siya lang nakakakilala. Pag nalaman nung mag-asawa na yun nakakilala siya, baka sampalin lang siya. Eto ba, kini-question niya ngayon kung bakit siya nagagalaiti. Galit na galit siya kaya Senator Amy sapagkat kini-question daw ni Senator Amy ang pagka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akalain mo, nakikialam na ito sa buhay ng may buhay. Ito ang sinasabi ko sa mga taong pakialamera at pakialamero. Binigyan tayo ng Diyos na iisang buhay, tig-isang buhay. Isang buhay mo, isang buhay ko. Ang tanong ko, bakit pati buhay ng ibang tao pakikialaman ninyo? Ito na yung sinasabi niya. Marites! Kung hindi ba naman marites ito, binulgar niya na si Senator Amy Marcos hindi anak na tunay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sino ang tatay niya? Sinabi niya rin sa video. Sabi niya, anak siya ni Mayor Lacson ng Maynila. Marites talaga itong tao na ito. Walang kontrol sa bunganga. Tinuring daw na tao si Senator Amy ng pamilyang Marcos. Kaya ayaw niyang magmura. Ayaw niya magmura pero nasabi niya na. Paano ngayon yun? Ayaw mo magsalita ng mura pero namura mo na hindi mo na mamalayan. Diyan ka magaling. Lahat ng paninira niya, lahat ng mga masasamang salita, sinabi niya kay Senator Amy Marcos. Para bagang kilalang kilala niya ang tao na ito. Alam niyo yung sabi niya, di ba sa video sabi niya, ano pa ito sa pokpok, mas matindi pa sa mga pokpok. Di ba? Yun ang sabi niya. Sabi niya yun. Diyan sa video na napanood niyo. Ano pa sabi niya? Pinipilit niya. Tinatanong niya pa pala. Kini-question niya si Senator Amy kung bakit niya ginagawa ang investigasyon na ito samantalang kapatid niya naman si Bongbong Marcos. Yun ang sabi niya. Alam niya pa na may alitan si Senator Amy at saka si First Lady Lisa Araneta. Marites talaga itong tao na ito. Kaya hindi ito mapagkatiwalaan. Kaya pag napanood ni Senator Amy ito, ewan ko lang sa iyo kung saan ka pupulutin, buang ka. Matatawa ka rito sa kanya Buhay ng may buhay, pinakikialaman mo. Bakit yung buhay mo, ayaw mo pakialaman? Diyan ka na sa farm mo. May farm ka na pala Bagay ka dyan. Sa farm mo, maligo ka dyan sa swimming pool. May fish pond ka naman, maligo ka dyan. Gawin mo swimming pool. Yan ang gawin mo, hindi yung buhay na may buhay, pinakikialaman mo. Yung buhay mo, pakialaman mo, pakialamero ka. Sabi ko nga, binigyan tayo ng Diyos na tig-isang buhay para pakialaman yung sarili natin. Pero bakit ka nakikialam sa mga buhay ng may buhay? Marites ang tawag sa'yo. Galit na galit, gusto nang manakit, pero ayaw naman lumabas. Gusto mong manakit, lumabas ka. Ano kalaban mo dyan? Mga tilapia, mga bangos. Magbuboxing kayo ng mga bangos dyan at mga tilapia. Magkakarate kayo dyan ng mga gulay mo. Panyong! Ako ayoko magmura kasi bawal sa amin magmura Ito na lang bagay sa'yo. Utot mo blue. With that, maraming salamat sa suporta ninyo. Siyempre pa, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, pakisubscribe yung kulay pula dyan, yung tumatalon dyan, pakipindot nyo na lang para ma-updated kayo sa lahat ng mga video na ilalabas natin. With that, kagaya na sinasabi ko, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong kagaya nito.